Pagkatapos ng matagal na pahinga ay nagbabalik muli si Kai Sotto. Ito na ang team na kanyang hinihintay. Simula na mawala ng slot si Hiroshima Dragonflies na kumuha ng ibang sentro. Sa kanyang debut sa Corsairs ay naganap na ang kanilang tandem ng Japan B-League MVP at isa sa best point guard ngayon na si Yuki Kawamura. Kaya wala pang isang minuto si Kai sa court ay nangyari na rin ang inaasahang play na Kawamura to Sotto. Diretsong foul line si Kai, isa lang ang naipasok. ガードナー選手のファウル。 昨シーズンはフリースローこの B リーグで打つ機会が2分の1。 Another expectation ay siguradong mamamayan itong si Kai ng malalapad na sentro. Unang foul agad para sa ating kababayan. Well, ikaw naggaling injury ay siguradong titake advantage yan ng kabilang team. Kaya expect na more post-up games kontra dito kay Kai Sotto. Pero sa sumunod na poste ay na-turnover ang malapad na sentro ng Seahorses. Sa next play, pinakita na naman ni Kawamura na siya ang perfect tandem kay Kai Sotto at kanyang naibigay ang unang field goal ni Kai para sa game na ito. Parang noong World Cup lamang, malaking tulong ang IQ at passing skills si Yuki Kawamura para din mag-shine ng kanyang mga teammates. Kaya sa ngayon ay we can see na mas bagay si Kai dito sa Yokohama Corsairs kaysa doon sa Hiroshima. Ang good thing naman para kay Kai sa game na ito ay marami siyang blocks na isa sa expectation ng team. Matik yan ang hahanapin sa kanya. Malaking tulong talaga ang kanyang size. Ang kanyang inside presence ay malaki ang epekto sa galaw ng kabila. Pero real talk lang mga bro, sa ating observation lamang, ay willing itong Corsairs na bigyan ng mahabang playing time itong si Kai. Pero ang problema lamang ay ang ibang area ng kanyang depensa. Sa taas o sa block side no doubt ay efficient itong si Kai Sotto. Pero pagdating sa shaded lane ay kailangan niyang mas maging efficient dahil nakakuha siya ng 4 na fouls and ibig sabihin, chances ay maapektuhan ang kanyang playing time. And ang worst, siya ay mabangko. Overall, ito ay magandang simula para sa ating kababayan. Panalo agad ang unang game nila Kai sa score na 73-72. Nakapagtala si Kai Sotto ng 4 points, 4 rebounds at 3 blocks. Ito ay sa loob ng 13 minutes. Sa ngayon ang mahalaga ay nakabalik na muli itong si Kai Sotto. Pero syempre ay marami pa siyang dapat habulin. Unang-una ay mag-jive sa chemistry ng team. Although magandang sign naman na makikita na familiar na rin siya sa mga pwesto at ilang mga plays. Kailangan niya rin maging consistent at maipasok ang mga free throws na kung saan ay 4 ang kanyang namintis sa game na ito. Tinanghal namang MIP si Kai sa game na ito. Kudyat ng magandang welcome sa siyudad ng Yokohama. Kung titignan naman ng social media, ay pasado itong ating kababayan sa mga basketball fans at na-inlove pa nga itong isa. Again, magandang simula at mas mainam na ito ay magpatuloy. And syempre good health para kay Kai Sotto at sa ating mga kababayang player na naglalaro sa liga sa labas ng Pilipinas.